Hey, so what's up guys? Ito ang ating review sa nakaraang laro ni Kai Sotto noong si Yaba U16. Bakit ba siya ang future ng ating Philippine basketball? Lahat yan pag-uusapan natin at panonoorin dito. Welcome kayo sa aking channel. Tara na! Kung gusto niyo akong talunin, ma-shoutout at manalo ng mga papremyo na ito, just go to filipinashoops.com and then bumuo ka ng iyong super team at talunin kaming lahat na sumali dito at pwede kang manalo ng 300 pesos load at mga cash. At pagkatapos mong isubmit, like yung kanilang page para malaman mo kung sino ang nanalo at iba pang mga updates. Ang ating best center sa PBA ay hindi naman ganoon kalakihan ang kanyang katawan nung nag-uumpisa pa lang. So si Kai Sotto ay lalaki rin ang katawan niya pa nagkaedad. So isa-isahin natin ang mga kalakasan ni Kai Sotto sa loob ng ating court. So tara na sa ating pinakamahalaga niyang advantage sa lahat. Height. Hindi na natin matatanggay na napakalaki talaga ni Kai Sotto para sa isang 15 anyos na bata. Tignan nyo tong play na to kung saan tinaas na lang yung kanyang kamay at hindi na maabot ng kanyang mga defender. 7'6 ang kanyang projected na height dahil noong nakaraang taon lang ay lumaki siya ng 2 inches from 6'9 to 6'11. 7'5 to 7'6 ang kanyang projected nga na height. Hindi ko sinasabing tama na ang hula na iyon pero hindi rin natin maalis sa ating isipan na pwede nga maging ganong kalaki si Kai Sotto. Dahil nga given na ang height ni Kai Sotto, isa na sa kanyang mga strength ang pagiging isang shot blocker. Dahil nga sa laki ni Kai Sotto at haba ng kanyang wingspan, inaasahang magiging isa siya sa ating mga defensive players na bubura sa mga tira ng ating mga matitinding kalaban sa mga susunod na dekada. Ang maganda pa dito kay Kai ay nangahabol talaga siya ng mga tira para supalpalin ang ating mga kalaban. Kita nyo naman yun. Ito pa, yun, inabot. Kita nyo naman, nilobo na yung tira, inabot niya pa rin. Ito naman yung pagsapal niya sa isang Indonesian player. At ang maganda kay Kai, ayan, kita nyo naman, ang ganda rin ng kanyang mga timing para sa mga shot block na iyon. Tulad nito. Sunod naman natin, mga post moves. Although hindi niya pa na-finish yung mga ganong tira niya, pero kita nyo naman sa bata na iyan na may galaw talaga ng isang magaling na post player. Sana ma-improve niya na ma-improve. Kita nyo naman, pag pumoste na si Kai, masasakop niya yung kanyang defender. At wala nang magagawa yun habang kinakalabaw niya. Although ngayon nga hindi niya pa kayang i-finish pero ang dami pang taon napapractice ni Kai yan dahil 15 anyos pa lang po yan. Oo, 15 anyos. Tamang tama po ang yung dinig. Ito, panoorin niyo to. Napakaganda ng galaw ni Kai dito. Kita niyo naman yun. Kita niyo naman yung tira na yun, pre. Hindi ako nag-exaggerate sa inyo mga pre dahil ayun lang yung akin nakikita. Saan ka makakakita ng 15 anyos na may ganyang galaw, na may ganyang tangkad sa Pilipinas, na may ganyang wingspan sa Pilipinas? Saan? Who controls the rebound controls the game. So ayun nga yung kasabihan sa basketball dahil mahalaga nga yung rebounding sa laro na ito. Kita nyo naman, lalo na siguro pag lumaki pa yan si Kai at marating niya yung kanyang pinakamataas na height. Ngayon pa lang nakikita ko nang dodominahin niya ang PBA, FIBA, at sana pati NBA. Dahil sa laki ni Kai, hindi maiiwasan na ma-foul siya. So ano nga ba? Gaano nga ba kalaki ang advantage ng isang big man na may free throw shooting? Si Kai po, napakaganda ng kanyang free throw shooting. Maganda yung kanyang stroke, maganda rin yung kanyang percentage sa free throw line. So ano pa ba ang hahanapin natin sa isang Kai Sotto pagdating ng araw? Advantage din ng isang sentro ang pagkakaroon ng mataas na 3-point shooting. Sana magkakumpiyansa ito at ma-practice na ma-practice yung kanyang outside shooting dahil mapapakinabangan yan balang araw. So dahil pa ulit-ulit yung sinasabi na matangkad si Kai, mahaba ang galamay ni Kai, anong gagawin mo pag nakita mo siyang gumanya na sa'yo? Para bagang nasira na yung ginagawa mong plano. At ito pa, meron pang box out. Mautak din yung Kai Sotto kahit na malaki, pre. At ito pa isa, anong gagawin mo kung may nakasabay kang 6'11 o future 7-footer sa fast break? Siyempre, iibahin mo yung tira mo, mas mahirap na tira. Anong resulta nun? Pwede na lamang ko isang napakagaling na finisher. Mga dakdak. Sa laki ni Kai, siyempre napakadali na sa kanyang idakdak yung bola, kita nyo naman. Napakalaking boost niyan para sa kanyang teammates, sa crowd syempre, dahil inumpisahan na nga ang home and away na format sa FIBA. Syempre malaking boost din yan sa kanyang sarili pag nakakadakdak siya at lagi na siyang dadakdak kung makakuha siya ng isa.
bagay if you're able to make a shot off of the outstretched arms of that kid right there. Narinig nyo naman yung kanyang sigaw, nakaka-energize talaga yan, lalo na kung isa kang teammate niya, miski nga kalaban niya, napapasigaw rin. Ito ang pinaka-importante at pinaka-nakakatakot para sa ating mga kalaban. He's enjoying the game. Kung bihira sa bansa mo na may ganyang kalaki, alam mo na sigurong napakaraming expectations ang pasan-pasan mo sa iyong likuran. Pero kahit na ganon, pre, nag-e-enjoy si Kai. Kita nyo naman sa kanyang mga sinasabi. Gustong-gusto niya rin talaga maglaro para sa Pilipinas. Kita nyo naman kung gaano siya kasaya kapag nakakashoot siya. Indication na rin na gustong-gusto niya yung kanyang ginagawa at hindi lang siya naglalaro dahil kailangan. Look at that smile. Tignan nyo naman yung ngiti ng isang 15 anyos na bata. So yun lang para sa ating video ngayon. Marami pang kasunod. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and like the video. At i-share nyo na rin at baka umabot sa kanya. Malalaman niyang naniniwala tayong lahat sa kanya. So I think that should be it, guys. Maraming salamat sa panonood. This is W Gameplay, guys. Thanks for watching. Bye bye.